Bukod sa branch na to, nandito ako para magbigay ng suporta kay Mayor. Mamaya, pupunta din ako doon sa branch ko, withdraw ko yung pera ko. Bakit ka mag-withdraw ng pera? Nagugulungan ako kasi hindi ko akalain mangyayari yung ganito sa Pilipinas kasi parang wala tayong batas na sinusunod eh. Hindi kasi pwede dapat yun na nakakatawa dahil dapat mayroong bank secrecy law. At ito si Senator, pangalan? Trillanes. Senator Antonio Trillanes. Hindi naman sumusunod sa batas. Di ba? Kailangan bago ka magbintang, kailangan may prueba ka. Nasaan yung prueba mo? So yun ang gusto ng kampo ni Mayor Duterte. Gusto niya gumawa ng affidavit si Senator Antonio Trillanes to detail the accounts dito sa BPI. Yun ang gusto ng kampo ni Mayor Duterte na gawin ni Senator Antonio Trillanes. Kasi yun ang tama, ma'am. Yun ang batas eh. Kailangan kung may reklamo ka, idaan mo sa tamang proseso at kailangan malaman natin kung yung bang dala-dala mong ebidensya ay may katotohanan yan. So maghihintay ka dito hanggang ano oras? Sana dumating na sila kasi mag-withdraw pa ako ng pera eh. 11 o'clock pang planong pagkikita eh. Bakit may problema tayo sa oras? Di ba alas 9 ang umpisa na, alas 6 pa ako dito. Ganun ba? Oo, tagal nyo naman. So maghihintay ka hanggang mamaya? Baka mag-withdraw muna ako, tapos babalik na lang ako, ma'am. Ano bang isang issue? Di ba si Trillanes, binabanatan siya, no? Kilala na ba si Trillanes? Yung magaling na, magdalo. Di ba? Kung banatan niya si Mayor, sabi niya, ampaw daw si Mayor. Paano naging ampaw si Mayor? Si Mayor may nagawa. Si Trillanes may nagawa ba? Maraming ginawa yun, sumuko. Yung tao na yun, walang ginawa kundi magkutita pagkatapos sumuko. Ngayon, senador na, di ba? Ang tanong, may nagawa ba siya bilang senador? Wala po, kahit ano. Kunin lang yung tax nyo. Yan ang nagawa niya. Maraming bumabanat kay Mayor kung sino-sino. Pero pag tinanong mo kung may nagawa, wala silang nagawa. Ako, baka mas marami pa ako nagawa kay Trillanes, sa totoo lang po. Baka mas marami nagmahal sa akin, chicks, sa totoo lang. At ako wala akong binola. Ako binola. Mga mahal kong kababayan, marami akong naririnig. Napakarami kong naririnig na binabanatan si Mayor Duterte. Na magaling magmura. Ang bihira naman. Isu ba yung magaling magmura? Ako lang. Putang ilang yan. Issue ba yun? Ang issue dito, pumunta ako dito, walang bayad para sa inyo. Yun ang issue. Pero yung putang ina, hindi issue yun. Mga mahal kong kababayan naman, maging totoo po tayo sa ating mga sarili. Hindi issue sa mga Pilipino yung mura. Ang issue sa mga Pilipino, number one, kung may nagawa ka. Kung meron kang nagawa para sa pamilya mo, may nagawa ka para sa kapitbahay mo, may nagawa ka para sa bayan mo. Yun ang issue dito. Ilang-bisita kami, sabi ko, totoo, may paril, pumitik, international president. Ayun. Pinito ko lang kasi gusto may affidavit sila na pinatay ko daw, gano'n, in-execute, pati itong isang ulo na Trillanes. Wala naman, hindi naman nung nagkudita na sinira na yung buhay, nung pahiro-hiro yung mukha. Sabi ko na pinatay daw doon ng ulo. Hindi ko yung sa kilala, totoo lang. I only met him twice. Bago po daw pati yung gusto niya magtakbo na vice presidente, kami raw. Sinabi ko sa kanya, huwag ka lang magalit sa akin, prangkahan kita. You are not the type na
Ay, sabi ko, patalo ako na. Alam mo bakit? Naalala ninyo yung sa cemetery na ginaboy niya si General Reyes? Yung 2 million na ayaw na, tapos sabi nila, I just want to protect my honor. Ah, you have no honor. Hindi ganon. Bastos ang ay bastos. Kaya yung mga sundalo sa kanya, akala niya, tingnan mo balang araw, walang susunod na sundalo. Kaya ano sa iya ni General Reyes, punta si Mitterrand, binaril mo sarili niya dyan sa tomb ng nanay niya. Yan ang Trillanes sa'yo. Be careful with that idiot. Papilin, pagpurma-purma, mag-surrender lang rin pala. Sunod na kayong ipurma pa sila doon nakaupo sa peninsula. Yung mga Trillanes, kung ka lang magpakamatay, dapat doon magpakamatay mo. Pura ka lang kung magdalgal. Nag-rebelde ka mga, bakit hindi ka nagpakamatay yun? Bakit kayo surrender? Kasi sabi mo, may account dito ang aming si Tatay Digo. Salamat naman ang tinuro mo kasi tutulong na kami. Dito namin lalagay yung tulong namin. Gan kawawa naman yung tao Hindi na nga nakakabili ng t-shirt. Tatakbo yata yung kami, di pa napaplancha. Ha? Ito, maganda naman yung sinasabi mo na meron ka mga investigasyon. Pero sana, issue ka ng affidavit para tigan lahat. Hindi yung kung ano naman sabihin mo. Gusto mo paniwalaan na namin. Ginagawa mo naman kayo masyadong tanga Issue ka ng affidavit para tigan lahat. Okay? Anyway, Mayor, deposito ko sa'yo ng 1,000 Dagdag mo, pambili naman ng pagkain o kaya dami. Ha? Anyway, Mr. Trillanes, pagka totoo yung sinabi mo, singilin ko si Mayor kung pinagpagawa ko ng t-shirt at saka ng relos. Ikaw, kung gusto mo rin, maganda bigyan kita, dala ka na sa Senado. Ha? Sige. Kung masyadong maingay, daldan mo. Mr. Trillanes, nandito po ako sa BPI. Yan, BPI. Maraming salamat naman na tinuro mo kung saan ang account ng aming Tatay Digong. Kasi kawawa naman Dadalawa na nga lang yung t-shirt pagka nagkakampanya. Hindi na nga rin napaplansya. Kaya hindi ko rin maintindihan paano siya nagkaroon ng 2.4 billion pagka hindi makabili ng shirt. Yung relos nga, ano na nga lang parang pambangketa. Anyway, well, na-appreciate naman namin na medyo nag-iimbestiga ka, pero mas maganda niyan, mag-issue ka ng affidavit mo, yung legal, para naman kami, hindi naman kami basta naniniwala na lang, pagka sinabi mo, meron 211 million, meron 2.4 billion, tatanggapin na lang namin ganun, para naman kami mga ulul niyan na basta meron chinismis, yun huwag naman ganun. Tsaka hindi naman pwede yung para gusto mo lang, o wala kang pakialam sa rule of law. Di ba senador ka, gumagawa ka ng batas Bakit ganun? Ayaw mong respetuhin din namin batas. Anyway, marami na masyado ako nasasabi. Pag ngayon, kung sakaling meron siyang ganung kalaking pera, sisingilin ko kay Mayor, kay Tatay. Yung pinagpagawa ko ng t-shirt, ang ganda tsaka yung relos. Ito, may relos ako hindi ko na mapakita tapos kung gusto mo rin, bibigyan kita. Anyway, para kay Tatay Digong, nagdeposito ako ng 1,000 pandagdag mo, bili ka ng bagong damit, kawawa naman Senator, yung affidavit, pag daldal ng daldal, sundalo ko pa naman. Ako nga dapat ganyan Sige na, daldal mo. Ito ang message ko for Trillanes. You accuse me, Duterte. I am ordinary person. I only graduate kinder and grade 4. I am a tricycle driver. But I'm telling you, I have the right to express my feeling. Simply because I cannot touch you or anything, but I want this message reach to your throne. You accuse me, Duterte, that he had plenty of money, maybe 200 million pesos. He's been a mayor for 20 years. And I know Mr. Duterte, he live in a very ordinary house. Imagine if he got the 200 million, do you think he's gonna live in that kind of house? Of course no. Alright? Now, or the ombudsman maybe file a case against him because of that amount of money, or if it is illegally acquired, whatever. You are just like a crab, no? You're like a kagang. The kagang that lives in a bangag. You are like a kagang. Nagdako lang yung agtang. You just like big forehead. If I punch you like that, Trillanes, okay? I sound like a crazy, but I hate you. You don't deserve. You're like Maruas. You're like Maruas.
You're trying to give the Filipino a bad impression of Mayor Duterte because you want that position to be a vice president. You don't deserve to be a vice president. And Rojas, you don't deserve to be a president. Duterte is the one. Come here, I'll bash you. Pat, 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 pat. Million. Maybe, kung may ari ng pera, hindi mo na. Kurari, little bit lower. Well, 17,000 is definitely lower ng betting him to para sa may pera pala talaga. Tapos, iksiko ng affidavit. Ayan, diyan ko sana. Kasi wala man talaga.